Water donation para sa mga nasalantang lugar ng Bagyong Christine at ipag-uusapan kasama si Ma'am Bess Par, Senior Program Manager ng Manila Water Foundation. Magandang tanghali po Ma'am Bess at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. No? So, hello po. Ma'am, mula sa Manila Water, ilang galon na container po ang inyong na-commit para sa mga apektadong lugar dito sa Bagyong Christine at nasimulan na po ba ang distribution nito? Yes po. Actually, simula po ng Wednesday pa lamang po nagmo-mobilize na po tayo. At the moment po, actually, more than 4,005 gallon bottles na po yung ating dinideploy. Bukod po dun kasi meron din po tayong dineploy na 3 10 cubic na tankers, no? At isa pong boat, no, na motorized boat na nasa Camsur ngayon. So at the moment, we are getting a lot of requests kasi nga alam po natin na pagdating sa mga ganitong mga sakuna, talagang tubig po at drinking water, lalong-lalo na yung talagang pinakakailangan. Yung binibigay po natin ay 5 gallons. No? So ito po ay about 20 liters at kaya niya pong bigyan ng drinking water ang isang pamilya, siguro po a small family of 5, no, for 3 days. No? Kaya hanggat maaari, ito pong malaking mga baso ang dinideliver po natin. No? So katuwang po natin dito ang Philippine Coast Guard, PDRF, Air Force, no, at DSWD, and other organizations, private organizations such as yung League of Corporate Foundations. So we are working with both government agencies, local governments, and private sector. And maganda pong nakikita natin ngayon na nagsasama-sama po talaga at malaking bagay na nagsasama-samang lahat kasi kami po, tubig po yung napoprovide namin, pero ang kailangan po talaga natin ay truck, no? So, kahit po kagabi, mga 10-wheeler trucks po talaga yung kailangan namin dahil mabigat po talaga itong tubig, no? At kailangan naman talaga siyang maidala sa mga bahagi ng na nasalanta, lalo na po yung mga areas na talagang baha pa po hanggang ngayon, no? So, at the moment nga po, nagpipick up po yung ating mga friends sa PCG Auxiliary din. So, salamat po sa Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary, kasama po si Dr. Butch Ong, no? So, and all of the other private sector working with us, lalong-lalo na po yung Committee on Disaster Resilience ng League of Corporate Foundation. So, sila po lahat nagsasama-sama, they provide information, we share the information, and then we combine all of these resources para po maihatid lang ang lahat ng mga kailangan na ito. At the moment po, meron tayong pending na 2,000 5-gallon water bottles going to Batangas, no? And we've already given them also initially pa in the past days, no? So, talagang simula po nung Miyerkules pa lamang po, tuloy-tuloy po yung ating ayuda. Basta may request at kaya po namin at merong transportation, talagang patuloy po yung ating pagbigay ng ayuda lang. So, salamat po sa mga tumutulong po sa atin sa Manila Water Foundation. Yan, maraming salamat po talaga sa inyo. Talagang tubig is life, sabi nga natin. Ano? Pag wala yan, kahit na wala yung pagkain, basta nandiyan yung tubig. Basta yun po yung unang mag-sustain sa atin. Ano? Kahapon kasi pinag-usapan natin yung mga sinusupply na gamot ng DOH. So sabi ko, may tubig ba? Kasi baka mainom yung gamot, kailangan ng malinis na tubig. Kahit po yung mga noodles, kailangan, at saka yung bigas, no, kailangan po talaga siya ng tubig, no. So, mahalaga po talaga na maiparating ang itong mga tubig na ito sa ating mga kababayan, no. So, yung pong minention nyo kanina na meron pang 2,000 gallons na dadalhin sa Batangas. Yes. I'm sure yung mga kababayan natin sa Batangas ay nag-aantay. Ano? Kailan kaya makakarating itong tubig sa kanila? Right now, actually, meron na tayong initial na naibigay for the past day. So far, in my count, I think we have more than 600 bottles na po. Nakapagpadala na po tayo sa Agoncillo, sa Laurel. At the moment po, we are waiting for the trucks to actually leave our plant sa Healthy and Pure plant po. And then, so starting po tonight, dapat po makarating na yung initial, and then ang deadline po sana namin, sana tomorrow po makarating na sa Batangas. No? So we are working with DSWD under USEC Kaliphe po to get all of these done, no? Talagang extraordinary kasi talaga napaka-complex yung logistics, no? Dahil pagbubuhat pa lamang nito, pagdadala at pagko-coordinate at even yung drop-off point, no? So talagang minomonitor natin siya dahil gusto natin siyang makarating sa mga areas na talagang nangangailangan po ng tubig.
So ano po ba yung ibig sabihin ng acronym na WASH program ng Manila Water at gaano po kalaking tulong ito pagdating sa mga emergency situation at mga sakuna? Yes, sa amin po sa Manila Water Foundation, dalawa po ang aming advocacy, no? Isa po yung WASH, yung Water Access, Sanitation and Hygiene and Environment. Pero sa WASH, yun po yung hawak ko na programa. So, ito po yung Water Access, Sanitation and Hygiene. So, pagdating po sa emergencies, napakakailangan po talaga yung tubig, no? So, lalong-lalo na yung tamang sanitasyon at malinis na tubig na maiinom pagdating po sa mga ganitong mga sakuna. So, sabi nyo nga po, tubig is life, no? So, yung WASH for emergencies, meron po tayong programa, itong tawag po namin itong Agapay, no? So, ito po ay ayuda na ibinibigay natin sa pamamagitan ng pag-distribute po ng malinis na tubig, sanitasyon, so, anything to do with hygiene also. So, we also have hygiene products already mobilizing po. So, hopefully, ma-distribute din po natin itong mga hygiene products. Ano po yung hygiene products na Yes, yan? so mga soap products po. So we also okay. have partnership with P&G, no, for Procter & Gamble. So sila po actually, ito pong simula nung nagkaroon po ng mga call for help, no, marami rin pong nagko-connect po sa amin at gusto po nilang ma-distribute itong mga goods na ito, no. So kami alam kasi nila na tubig at hygiene products kaya po namin i-distribute at i-deploy sa mga nangangailangan. So yung WASH po talaga, ito ay ang aming ayuda na ibinibigay. So, parang kami lang po yung medyo alam yata namin na very specific na ganito yung type of support. Kasi yung iba mga food and the other support. No? Pero kami po talaga tubig. Kaya po, I guess tinawag na rin kami ng DSWD at ng Philippine Coast Guard and the other government agencies. Kasi nga, alam nila na kami po yung may assets, no, para magbigay ng mga ganitong ayuda. Okay, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras. Ma'am Bess Par, Senior Program Manager ng Manila Water Foundation. At thank you very much po sa Manila Water sa inyong Maraming tulong at salamat. suporta. Thank po. you so much.